Hi po! Truly, God has a purpose for everything. Konting storya lang po. Actually, 6:30 papunta na kami ng live. Pero, nag-chat ako kay Sir kasi natanong ko kung anong oras nga ang start ng anniversary natin. Sabi niya, 9. OMG, Sir Chris, hindi mo kami sinabihan. Sabi ko, well, thank you Lord kasi inutusan kami ng tatay ko kanina na magpa-carwash. Sabi ko, wala na kaming time. At in the end, God has a purpose. Ngayon po ay nasa car wash kami. Nagpapa-car wash ng sasakyan. Yan. So sabi niya, iwan niya daw ko dyan sa light. Baka kako wala pang tao dyan. Kaya ngayon po, at ngayon naman ay praise God kasi sabi ko nga po sa inyo, sa Sunday po ang aming anniversary. And, you know, ayaw man naming umalis ngayon, pero we really badly needed. Goodly needed pala, hindi bad. We really goodly needed to, to evacuate. Ano ba yung English niyan? Para mauna na kami, ang hirap naman mag-English nito. And para mauna na po kami kasi po, estimated time of arrival ng aming pong guest speaker is 9:45. Praise God, hindi siya sa Cebu Pac kasi na-cancel po, na-postpone po ang flight ng Cebu Pac. Philippine Airlines po siya, hallelujah. That's a great miracle. Kasi most of the people po is Cebu Pac talaga ang kanilang, kanilang binubook para sa airline. Pero praise the Lord talaga. At si Pastor Ron Jaworski at ang kanyang mga kasama ay Philippine Airlines. So, ngayon po mga kapatid, gusto ko lamang po mag-iwan ng message sa inyo sa ating pong anniversary. Wala man ako presently, pero andyan naman ako, sumaglit naman kami ni Pastor kanina, di ba? We are doing our best para po maging maayos lahat ng time. Pasensya na medyo maingay kasi nga nandito ako sa car wash. Ayan. So, lalakasan ko na lang ng mabuti yung boses ko. So, gusto ko lang basahin sa inyo tong words of encouragement sa atin ng Panginoon. Ngayon, alam ko po that every one of us brings different challenges in life. Ako po, may sariling challenge, alam niyo yan. At alam ko din po na may challenges kayong pinagdadaanan sa buhay ninyo. Hindi ko pwedeng sabihin na mas mahirap yung akin. Hindi ko din pwedeng sabihin na mas mahirap yung kanya. Lahat po ng pinagdadaanan natin sa buhay natin ay napakahirap. In whatever area of it, diba? Pero, ang kagandahan lang po nito, kahit na mahirap po yung pinagdadaanan natin sa buhay natin, the Lord has a promise for you. Each one of us, ito naman ay iba-iba man ang hirap ng buhay na pinagdadaanan natin, iba-iba man yung challenges na pinagdadaanan natin, pero iisa lang po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. It is found in Joshua chapter 1 verse 9. Sabi ng Panginoon, have I not commanded you? Hindi ko ba kayo inutusan, di ba? Be strong and courageous. Magpalakas po ang bawat isa. Be strong and courageous. Do not be afraid. Huwag po tayong matakot. Kasi po alam niyo po, once na pinasukan na po tayo ng takot sa ating mga puso, unti-unti na pong papasok dyan yung anxiety, depressed, negative thoughts. Unti-unti na po tayong i-consume ng takot na yan. At pwede pong one of these days or one day sa buhay natin, magugulat na lang tayo, inisip na nating magpakamatay. Why? Because there's fear inside our hearts. Pero po, kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon that let us not be afraid. For God is with us. Diba? Do not be discouraged. Do not be afraid. It's okay to rest. It's okay to take a deep breath. But do not be discouraged. And, higit sa lahat po, do not give up. Diba? That's the important thing yung tipong nagpapahinga ka, si Jesus din. Mga kapatid, mga ka-life, si Jesus din po mismo nagpahinga. Because there was a time in His life that He felt that He was very tired. And He need a rest. He took rest. Ganon din po sa atin, as a human being, we also need rest. Diba? Because in whatever we will do, God will be with us. As long as, diba, alam nga naman God is with us kung sama-sama natin gagawin yung mga bagay na yun. As long as we're doing something for God, as long as we're doing something for God, as long as we're doing it for the Lord, mga kapatid, God will help us. Okay? Do not be discouraged. Ito, may message si Pastor sa inyo. Encouragement of the day. Do not be afraid sa this Bible. Be strong and courageous. Nangyari yun sa verse ng Old Testament when it was the time when
Joshua is in great trouble. Sabi sa kanya ng Panginoon, Joshua, do not be afraid. Take courage. No? Sabi ng Panginoon kay Joshua. Then, sa atin din naman, personal na application natin sa mga buhay natin. May mga time na dumadaan sa parang rough, kumbaga sa sasakyan, dumadaan tayo sa mga rough roads. Pero at the end, meron pa rin mga gandang kalsada na madadaanan tayo. And mostly, hindi naman rough talaga ang mga kalsada kasi inaayos naman talaga ng gobyerno yun. Ganon din sa buhay natin. Most of the time, may mga rough roads sa buhay natin. Pero ang Diyos ay patuloy na inaayos ang buhay natin. Sa aming mag-asawa, grabe ang dinadaanan rin namin, lalo sa asawa ko. But still, alam nyo, di kami nawalan ng pag-asa. Nagtitiwala kami sa Panginoon. Kasi alam namin na tinawag kami ng Diyos, kayo mag-asawa. Yung pagtawag niya sa amin, yung pinag-isa niya kami is milagro para sa aming mag-asawa yun. At naniniwala kami, itong dinadaanan namin ngayon ay magiging testimony ito. One day. Kaya patuloy kami nagtitiwala sa pag-umaasa kami. Lord, one day, maging matibay lang kami, matatag, matapang. Kasi sa Bible, hindi pwedeng hindi ka matatag, hindi pwedeng hindi ka courageous, dapat courageous tayo. So mga kapatid, yun lang po ang aking mensahe sa inyo. Magpakatatag tayo, magpakatibay tayo. God is with us. Emmanuel, God is with us. To God be the glory. Amen. Amen. O, diba? Kompletos recados, dalawa kami nagsalita. At saka, gusto ko din dagdagan yung sinabi ni Pastor na dumadaan tayo sa rough road ng ating buhay. And alam nyo, na-realize ko dun sa word na yun na, oo nga no, pagka ginagawa yung daan, may mga delays, di ba? Pero once naiinis tayo, di ba? Pag nade-delay tayo, ano ba yan? Di ba? Pag gumagawa yung mga gobyerno ng daan, ano ba yan? Ginagawa naman yung daan, di ba? Kasira. Alam mo yung mga gano'n, nagre-reklamo tayo. Pero once na naayos na yung daan, uy, buti na, naayos na, di ba? Gumaganda yung takbo ng buhay. Pero, bago gumanda yung takbo ng buhay mo, magkakaroon muna ng delay, di ba? At God is stretching out our patience. Kaya nga, let us take courage, let us have faith, mga kapatid, because we don't need to use our own abilities. In all of these challenges, in all of these troubles and trials that we are facing, we don't need to use our own abilities and strength. We need to trust God that He will let us go through, let us get, parang gagamitin niya tayo para alam mo, makalagpas tayo sa mga challenges ng buhay na to. Kaya, mga kapatid, God is with us. His power is with us. Let us continue to fight the good fight of faith. Let us be full of faith, di ba? Let us trust God because we believe, and I believe, Pastor and I believes na God will never leave us and He will never forsake us. Kaya mga kapatid, we love you so much. Mga kataga-kalight, magpakatatag kayo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, God is with you. He will never leave you. And I just want to add up, sabi niya that those who call on the name of the Lord will be saved. If you call on the name of the Lord, you will be saved. Just, Lord Jesus, help me. Jesus, I need you. Diba? Call on Him because as we call on Him, sabi na naman sa Word of God, He will answer us and He will show us great and mighty things which we do not know. Kaya mga kapatid, call on Jesus. Huwag na sa ibang tatawag. Huwag na kung kani-kanino. Sa Panginoong Jesus lang tayo tumawag. God bless mga ka-light and we want to greet you. Happy anniversary! Bye! God bless! Glory to God!